nasa lesson 4 na tayo ng Doctrine of Scripture at ilang mga ilang mga questions lang regarding sa Bible class natin last week, last Lord's Day. Last Lord's Day, ang naging topic natin ay inspiration of Scripture. So, pagiging tinawag nating inspiration or kinasiya ng Diyos yung kasulatan. So, mayroong 4 na tanong dito. So, una, bakit ang tamang term ay inspiration instead of inspiration? Anyone? Raise hands ulit tayo. Bakit hindi inspiration of Scripture? Bakit inspiration of Scriptures? Joel, presider. Dinirip out. Hindi siya dinirip. Pahinga, pa-inhale. Dinirip out. Okay. Asan yung breathe out? Alin dyan? Inspiration. Okay, tama yon. Okay. So, kaya siya tinawag na ang mas tamang term ay inspiration dahil ito ay ihininga ng Diyos. Saang text galing yon? 2 Timothy 3:16. For all scripture is breathed out by God. Yun yung theonostos, yun yung inspiration. Kasi inspiration sa time natin, ito'y pumapatungkol sa parang may special motivation ka. So hindi ganun walang special motivation lang yung mga sumulat. Sila ay kinasiya ng Diyos para ihingay yung kasulatan. Pangalawa, paano daw itinatrato ng New Testament ang Old Testament? Paano tinatrato ng New Testament, Old Testament? Kanya, kino-quote niya, anong pagtrato ng New sa Old? Anyone? Anyone? At Angel? God's Word. Yes, correct. So, lahat ng sulat sa Old Testament, kunyari, sulat siya ni Moses. Pero sa New Testament, ang sinasabi, Diyos yung nagsalita. Kahit yung nagsalita ay prophet, yung nagsalita ay mga writers ng Old Testament, ang turing ng New Testament sa kanya ay Word of God. Hindi lang sinasabi, word to ni Moses. Hindi, Word of God. Pangatlo, review. Aling part ng Bible ang inspired? Okay, huwag kayong magsabay-sabay. Anyone? Aling part ng Bible ang inspired? Which part? Nakalimutan ko yung V-Fresh mamaya sa bigay ko. Nasa bahay Anyone? Ay, ano yun? Yung green na ganon? Hindi yan. Iba yun. Basta. Stay fresh. Yeah, may stay fresh ako. Anyone? Aling part ng scripture ang quote-unquote inspired? Yung inspired. Anyone? Sa likod naman. Anyone? Aling part ng Bible ang inspired? Taas kamay. Anyone? Deacon Marlon? Lahat? Okay. Thank you. Confident. Confide from the Latin. Joke lang. Number 4, give one verse. Isang verse lang na nagpo-prove na ang scripture ay, ginagamit natin yung word pero inspired yan, ay kinasihan ng Diyos. Isang verse. Give me one verse. Proof. Ito ay sulat ng Diyos. One verse. Anyone? Sir Manny. Thank you. 2 Peter, sorry? 1:21, correct. Ayan, yung second, the men were carried by the Holy Spirit para isulat yung scripture. Actually, isa yon sa dalawang main na verses pagdating sa
inspiration or inspiration ng Scripture. 2 Timothy 3:16, saka 2 Peter 1:21. So, yan. So, sige. Kung gutom na kayo, nasagot kayo. Sige, diretso na po tayo sa topic natin ngayon, authority ng Scriptures. Bago tayo pumunta sa authority ng Scriptures, pag-usapan muna natin yung authority in general. Anong ibig sabihin ng authority? Sabi ni J. Packer, sabi niya, to have authority is to have a right, karapatan, to rule, karapatang manguna o sundin, and a claim to exercise control. Authority is expressed in directives and acknowledged by compliance and conformity. Pag merong authority, na ipapakita yung authority na yon kapag merong mga nagko-comply. Merong mga sumusunod. May mga nagko-conform. Doon napapakita na merong authority. Sabi niya, the word authority is used both abstractly for the commanding quality that authoritative claims have, and also concretely for the sources, kanino nang galing, or sources of those claims, the authority or authorities. In both usage, the thought of rightful dominance remain central. Now, magbigay lang ako isang example para maintindihan natin yung authority. Meron tayong authority, hindi yun power in and of itself. Hindi yun bare power. Kapag nasa kalsada tayo, tapos walang stoplight, meron ay mga traffic enforcer, kahit na mga naglalakihang truck yung papunta, pag sinabi ng traffic enforcer, hinto, anong gagawin ng mga truck? Hihinto sila. Now, kapag pinag-usapan natin yung bare power, kaya bang pahintuin ng isang tao yung rumaragas ang truck? Hindi. Kahit 100 yan, kaya yung sagasaan ng napakaraming mga truck. Pero anong meron dito sa traffic enforcer? Baka siya sinusunod. Bakit pag sinabi niya hinto, hihinto? Ba't pag sinabi niya galaw, gagalaw? Pero wala naman siyang lakas para gawin yon. Anong meron siya? Ang meron siya ay authority. Merong nagbibigay sa kanya ng otoridad para mapasunod yung mga nasa kalsada na yon. So, pag sinabi nating authority, ito yung kakayanang magpasunod. At karapatan na magpasunod. Karapatan na sundin. No, kapag hindi siya nasunod, yung authority, merong consequences. Hindi kilala ng mga truck driver, yung traffic enforcer na yun, pero sinusunod nila dahil kapag hindi nila sinunod, anong mangyayari? Huli. Mayroong consequence. No? So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ang Scripture ba ay may authority? Wala itong lakas para pasunurin tayo. Bare. Pero ito ay merong otoridad ng Diyos para pasunurin tayo. Pasabihan tayo na hinto, galaw, ito yung gagawin mo, ito hindi mo gagawin. Meron itong otoridad ng Diyos. And merong mga false authorities. Merong mga false authorities na pag-uusapan natin briefly bago tayo pumunta sa authority ng Scriptures. Para itaas natin yung Scriptures sa lahat ng mga authorities na to or nagkiklaim ng authority. Una, sa Roman Catholic Church, ang authority nila ay Scripture plus tradition. Written word plus mysterious, historical, unwritten word. Tapos, itong dalawang authority na to, ang nag-i-interpret pa ay yung tinatawag nilang magisterium. Yung mga bishops, archbishops, at nasa tas archbishop ay pope. Ito yung nag-i-interpret nitong mga authorities na to. Therefore, naniniwala yung Roman Catholic Church na ang highest authority ay scripture plus tradition, pero in practice, ito ay papacy. Ito ay papacy, no? So ito yung sinabi sa catechism nila, catechism ng Roman Catholic Church. The Church, to whom transmission and interpretation of revelation is entrusted, does not derive her certainty about all revealed truths from the Holy Scriptures alone. Pansin niyo yan? Sinabi nila, hindi sola scriptura, hindi scriptures alone. Does not. Catechism yan.
Both scripture and tradition must be accepted and honored with equal sentiments. May kapantay daw to. Tradition. Of devotion and reverence. Sino yung nag-interpret ng scripture tradition sa kanila? Sila. Magisterium. Mga archbishop at yung kanilang pope. Now, dahil ang claim nila, ang kanilang pope ay succession. Under ng succession ng office ni Apostle Peter. So, ganun ang kanilang paniniwala. Pero, hindi tayo naniniwala dito dahil naniniwala tayo, later on, pag-aaralan natin, na ang scripture lang ang inerrant. Scripture lang ang hindi nagkakamali, ang mga authorities na pwedeng magkamali ay hindi pwedeng maging final authority. Ang final authority ay yung hindi nagkakamali. And in history, ang mga popes at mga councils at ang Roman Catholic Church ay merong mga contradictions sa kanilang mga councils, decrees, sa kanilang mga historical na mga events. So, ang sinasabi natin dito na itong magisterium, yung papacy, they are church leaders. Church leaders itong mga to. And we claim na ang church mismo as a whole and its leaders can have defects. Pwedeng magkamali. Hindi infallible katulad ng claim nila. May infallibility claim ang papacy. Hindi infallible. Therefore, hindi pwedeng ang leaders ng church at hindi rin pwedeng ang church ang final authority. Hindi pwede. Hindi pwede yun ang final authority. The pastors themselves, sa tama na tayo, should be under the authority of the Holy Scriptures. Diba? At ganoon din ang church as a whole, members individually, dapat ay under ng authority at scrutiny ng Holy Scriptures. Yan yung una. Hindi natin sinusunod yung kanilang model. Hindi natin sasabihin, hindi tayo Roman Catholic Church duplicate. No, hindi ganon. Pangalawa, ano yung claim? Mystical claims. Ito naman yung mga direct revelations, spiritual experiences, iba't ibang forms. Itong mystical claims, may mga nagsasabi na nagsasalita sa kanila yung Diyos through the Bible, pero yung kanilang, ang kanilang authority ay yung kanilang feelings na nararamdaman sa Bible. Hindi yung Bible mismo. Tinalakay na natin yan kay Karl Barth. No? So, kanilang authority ay yung feelings na naramdaman nila, pag binasa nila, hindi yung Bible in and of itself. Charismatic forms. Meron pa rin sila mga prophets, direct revelations. No? Yun yung mga mystical claims. Yung common form ay yung leading ng Diyos. So, ang sinusunod nila ay yung hindi maintindihan na leading ng Diyos. Yun ay mga mystical claims. Yun ay susundin ko at alam natin yung mga human experiences at impressions, they can be defective. They are fallible. Therefore, they cannot be authoritative. Kung itong mystical claims ay nasa part ng mystery, ito namang autonomous human reason ay sa secular. Ang authority ay tatanggapin lang kung ito ay logical at reasonable. Tatanggapin lang yung authority kapag logical at reasonable. Pero tandaan natin, maraming biblical teaching ang hindi katanggap-tanggap sa logic. At masasabi natin na hindi satisfactory sa ating rational. Example, Trinity. Tatanggapin mo ba yon by being satisfied sa iyong mind? Hypostatic union. Trinity, isang Diyos, tatlong persona. Madali bang maintindihan yon? Hindi. Kailangan ba i-confess yun? Oo. Kailangan bang paniwalaan yun? Oo. Hindi natin tinatanggap yung mga pinaniniwalaan natin dahil lang reachable sila. Kung hindi dahil revealed sila sa Scripture. No? Ang example niyan sa Scripture ay si Naaman. Si Naaman, may ketong, lumapit siya kay Elisha. Tapos, nung lumapit si Naaman kay Elisha, ang anong sinabi ni Elisha sa kanya? Sabi sa kanya, lumublob ka dun sa ilog. Nagalit si Naaman. Sabi niya,
Anong inuutos mo sa akin? Lahat na nga ginawa ko para gumaling ako eh. Tapos pupunta ako sa iyo kasi may nag-refer sa akin sa iyo. Tapos palulublubin mo lang ako. Galit siya. Kasi hindi yung katanggap-tanggap saan. Sa kanyang logic. Anong logic sa paglublob sa tubig? Elisha. Pero later on, siya'y sumunod. At nung lumublob sa tubig si Naaman, pag alis niya siya ay malinis na. Ang makikita natin sa scripture hindi palaging mag-a-appeal sa ating rational, no? Kaya sinabi diyan ni John Calvin na madness. Sabi niya madness, nilagay ko ba diyan? Yeah, sabi ni Calvin sa commentary niya sa Psalm, sabi niya, what madness it is to embrace nothing but what commends itself to human reason. Kabaliwan daw na tanggapin lang natin yung katanggap-tanggap sa atin. Sa human reason. What authority will God's word have if it is not admitted any farther than we are inclined to receive it? When God's works have the appearance of being unreasonable, we ought to humbly admire them and never to judge them according to our computation. Hindi ganon. Therefore, ang sinasabi natin ng ating authority ay hindi ang ating human reason. Hindi yung utak ko yung authority at under ng utak ko yung Bible. No. The Bible is above me. Above sa atin. No? So, ano yung biblical foundations natin dito? Meron tayong dalawang biblical foundation. Very short lang. Sa Old Testament, tinuturing ang sulat ni Moses bilang Torah. Ito ay law. Ibig sabihin, directive ito ng Diyos na nakakataas para sa mga nakakababa. Ang Old Testament, nire-require nito ang mga nasasakupan niya na magpasakop sa kanya bilang law giver. Sinusunod ang Old Testament. New Testament naman, claim din niya ng Panginoong Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sa Matthew 24, dito? Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Lahat na mawawala na. Pwedeng mawala, pero yung salita niya, claim ng authority yon. At ano yung claim ng authority ni Jesus? Ay kanyang words. No? Ganun din yung sinabi sa Psalm 119. Matagal pa yan kasi ang haba ng Psalm sa sermon series natin. Pero sinabi doon, forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens. Ganun daw ka firm. Isaiah, the word of our God will stand forever. Yung authority na meron dito sa scripture ay authority na lasting, no? Eternal, ano? Now, pupunta tayo sa doctrine ng authority. Ang sinabi sa ating confession of faith ay ganito. Ang sabi ng confession of faith natin ay dalawa. Ay, wala yung isa kong slide. Wala. Nawala yung isang slide ko. Okay, anyway. Yung una, natitignan natin bilang doctrine ng authority ng Scripture ay yung pagiging self-authenticating niya. Ang ibig sabihin ng pagiging self-authenticating ng Scriptures ay walang mas mataas sa Scripture na nagpapatunay sa kanyang authority. Kasi kung merong mas mataas sa Scripture, napapaniwalaan mo lang yung Bible dahil sabi ng mga to, hindi na final authority yung Bible. Anong mga examples nun? Archaeology. Yung mga naghukay, tapos makikita nila yung past, uy, andito yung Isaiah Scrolls. Uy, eto yung lugar na Sodom and Gomorrah, kung ano man. Kung papaniwalaan lang natin ang Bible dahil meron tayong na-discover, ibig sabihin ang final authority natin ay yung na-discover. At hindi yung Bible. At iba-iba pa, yung mga proofs. Therefore, lahat ng yon kailangan nasa ilalim ng Scripture. Pinaniniwalaan na natin yung Scripture dahil sabi mismo ng Scripture itself. Yun yung una. Pangalawa, ito yung rule of faith and practice. Sabi ng confession of faith natin, in all controversies of religion, the church is to finally appeal to the Bible. 1:1. Sabi ng 1:10, the supreme judge, sino daw yung supreme judge? By which all controversies in religion are to be determined,
and all decrees of councils, opinions of ancient writers, doctrines of men, and private spirits are to be examined, and whose sentence we are to rest can be no other but Holy Scriptures. Ang supreme judge ay Holy Scriptures. Supreme judge siya ng alin? Ng lahat ng decrees, lahat ng ancient writers, lahat ng doctrines of men, lahat ng private spirits. To be delivered by the Spirit, in which Scripture so delivered, our faith is finally resolved. Meron tayong dalawa na tinitignan dito, na yung Scripture ay rule ng ating faith at ating buhay. So una, ito ay nangunguna sa atin para saan? Sa doctrine at ganon din sa ating pamumuhay. At ito yung final appeal natin sa lahat ng controversies of religion. No? So ano yung mga controversies ng religion? Alam natin yan. Doctrinal beliefs. May mga pagtatalo-talo sa doctrine. Saan daw ang final appeal pag may pagtatalo sa doctrine? Sinong tama? Calvinist, Arminian? Saan tayo, ano yung final appeal natin? Si James White? Ito. Kapag pinagtatalunan ang eschatology, saan tayo mag-a-appeal? Kapag merong pinagtatalunan sa apologetics, anong final appeal? Lahat daw ng doctrinal belief dapat daw babalik sa Scripture bilang final appeal. Ethical decisions, anong dapat natin gawin? Napakakomplikado ng mga situation sa ethics. Ano daw yung final appeal? Scripture pa rin. Church life, anong dapat natin gawin sa church, ating order? Scripture. Lahat, no? Ibig sabihin, kapag yung Scripture ay may ina-affirm, wala na dapat ibang appeal ang pwede mag-undermine dito. Hindi pwedeng sabihin, hindi, iba na yung panahon natin eh. No. Scripture. Lahat ay nasa ilalim ng Scripture. Pangalawa, kapag yung Scripture ay walang clear affirmation sa isang position, kailangan tayo ay magkaroon ng caution. Kailangan huminto muna tayo bago tayo maging dogmatic kung saan hindi clear yung Scripture. Mahirap maging dogmatic kung saan hindi clear yung Scripture. Pero, dapat bulldogmatic tayo kung saan very clear yung Scripture. No? Sinabi rin dito na siya ay supreme judge. Ito, supreme judge siya. Ibig sabihin, kung siya ay supreme judge, lahat daw ng other sources of wisdom, ano yung iba't ibang sources of wisdom? Lahat to. Councils, opinions of ancient writers, doctrines of men, lahat ng yan ay sources of wisdom. Pero lahat ng yon ay under ng Scripture. Hindi sila above Scripture. At lahat sila ay testable ng Scripture. Tayo ay merong confession of faith na 1689 confession. Meron tayong kinoconfess natin na Apostles' Creed. Pero yung mga yon ay testable ng Scripture. Pwedeng questionin. Pwede nyo kaming tanungin, etong part ng confession na to, ano bang sabi ng Bible dyan? Pwede yon. Pwedeng gawin yon. Bakit? Kasi sila ay testable ng Supreme Judge, which is the Holy Scriptures. Ang ganda lang kasi yung confession natin, yun yung sinasabi. Sinasabi ng confession, hindi kami ang final supreme authority. Ang final supreme authority ay ang Scripture. Sabi mismo ng ating confession. No? So, testable siya ng Scripture. Therefore, pwede tayong mag-subscribe sa creed, sa confessions na very helpful, pero ang ating absolute faith, it belongs to Scriptures alone. Ating absolute faith ay nasa Scriptures alone. At kailangan hindi natin ma-confuse yung mga iyon. Sana hindi kayo ma-confuse kapag nagko-quote kami ng mga preachers, pag nagko-quote kami ng mga councils, pag nagko-quote kami ng mga creeds, pag nagko-quote kami ng mga confessions. Yung mga yon ay hindi kino-quote dahil above Scripture sila. Kino-quote yung mga yon para bilang subordinate sa sinasabi ng Holy
scriptures. Kanina, sa preaching kanina maga, kinote ko si Jerry Bridges. Pag sinabi, ano paniniwalaan mo? 1 John 3 o si Jerry Bridges? Papaniwalaan mo si Jerry Bridges kasi sabi ng 1 John 3. Ito yung final. Ito yung supreme. No? Yun ay mga subordinate wisdom na nanggaling mismo sa scripture. No? So, ano na tayo? Application na kaagad. Ano yung application? Number 1, the church has both the mandate and an opportunity to present the God who speaks authoritatively in the written word. Therefore, bilang isang church, ito yung application sa atin. Una, kailangan makita natin ang preaching at teaching ng word bilang authoritative. Dahil ang pinipreach ay ang word of God. Kung ang itinuturo ay word of God, yung preaching at teaching ay authoritative. Para maging authoritative yung preaching at pagtuturo, kailangan nakikita natin yon sa scripture. Tinitignan natin saan galing doon sa text yung itinuturo, no? So, ang preaching ay tungkol sa pagtuturo ng inspired text at inaasahan natin yung blessing ng Holy Spirit na tatanggapin ito authoritatively dahil sa work ng Holy Spirit. So, ganun din tayo. Magre-reflect tayo. Hindi natin sasabihin, hindi tayo nakatingin kung sino yung nagtuturo lang. Ang titignan natin ay ano yung itinuturo. At yung itinuturo ba ay nasa text. Ganon. Ganon tayo magre-respond sa preaching. Pangalawa, kailangan natin ng regulative principle of worship pagdating sa authority ng scriptures. Ibig sabihin, ang church ay hindi mag-iimbento ng sarili niyang worship kung hindi nagre-receive siya ng pattern mula saan? Dito sa Supreme Judge, dito sa final appeal ng Word of God. So kahapon dun sa Bible study, I already said this, na ito yung unique sa church. Na ang unique sa church at ang worship ng church ay lahat ng nandito ay walang ambag yung tao. Sa design nito, ito ay lahat galing sa isip ng Diyos. That's unique. At yun mismo yung nangyari sa Old Testament tabernacle. Yung tabernacle, nung lumabas na sila Moses sa Egypt, pinagawa sila ng Diyos ng tabernacle, lahat ng materyales doon, hindi ko pa pala nalipat. Yung lahat ng materyales doon, Diyos yung nag-isip. Tapos lahat ng paano yun bubuin, lahat ng design sa tabernacle, Diyos ang nag-isip. Walang ambag si Moses, walang ambag yung mga craftsmen, walang ambag yung congregation ng Israel. Wala ni isang design at wala kayong makikita sa tabernacle na may isang materyales na tao yung nag-isip. Diyos lahat. Yun yung pagiging unique ng tabernacle. Regulative principle of tabernacle. Meron sila. At ganun din sa atin sa New Testament, sa ating worship, sa ating church. Na ang lahat ng ginagawa ay ayon sa elements na galing sa Diyos. Hindi ito tungkol na ano bang mas maganda gawin sa worship. Siguro ito mas magandang gawin to. Hindi. Ano yung elements galing mismo sa salita ng Diyos. Yun yung unique. Kasi lahat, brethren, ng lahat ng gathering, yun ay galing sa talino ng tao. Bakit ang gaganda ng mga gathering? Kung may concert, ang ganda. May meeting, yung United Nations, ang ganda. Kasi galing yun sa isipan, imbento at talino ng tao. Totoo naman. No? Pero ang pagiging unique ng worship ng New Testament Church, dahil Diyos ang nag-isip nito. Hindi ito, Pastor, Deacons, meeting tayo, anong gagawin natin sa worship? Gusto ko dagdagan natin ng ganito, dagdagan natin ng ganito. No, hindi pwede. No, ang magre-regulate ng ating worship ay ang scriptures. Pangatlo, personal na to,
ang personal na yung Christian life bilang obedience sa scriptures. Makikita natin na authentic yung Christianity kapag nagiging totoo yung authority ng Bible sa kanyang personal life. Pansinin nyo, yung unbelievers, dinescribe sa Ephesians chapter 2 bilang children of disobedience. Tapos sinabi niya, by grace you are saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Tapos sinunod pa, for we are His workmanship. Merong good works na ibinigay sa atin long beforehand, sa verse 10. So ang kabaliktaran ng unbelievers at believers, yung unbelievers ay sons of disobedience, yung mga believers ay saved by grace through faith, tapos nag-obey. Yung kabaliktaran ng unbelievers at ng believers. It is marked by submission to the authoritative word of God. At ito yung chief blessedness ng pagiging Christian, na masunod niya yung scriptures. Yung Psalm 119, verse 1 to 2, di ba? Blessed is the man. Sino yung blessed? Sila na mga nagpapasakop ang kanilang buong buhay sa scriptures. No? So, let's end with this. Sabi ni Christopher Maronde, isa siyang Lutheran by the way, pero helpful tong sinabi niya sa isang article niya. Sabi ni Christopher Maronde, sabi niya, no one had the authority to declare new doctrines, to establish new good works, or to command obedience to its decrees. Wala daw kahit sinong may karapatan na gawin yan. The Word alone established doctrine. The Word alone prescribed good works. The Word alone demanded obedience. The church has one source of authority. The Word, the Word, the Word. So, dito tayo nagtatapos sa ating lecture. So, any question or comments dito sa atin? Salitan tayo ng tanong. Sa simula ako yung magtatanong. Tapos ngayon, kayo naman. Pero, kahit comments, pwede. Sige. Anyone? Si Deacon Marlon. Ay, sorry, Deacon. Hindi ko nasagot yung tanong mo sa JC. Kaya, Pero sila pala. nagtanong na ako ngayon. Okay. Ngayon Anyways, ko lang naalala. may sagot naman si PJ tsaka si Joey natin. Buti na lang. Anyways, Pas, yung tanong ko, Pas, is pwede ba nating sabihin na there was a time ng, especially in the church era, before early church era, na hindi sila sola scriptura? Kasi nabanggit ni Paul sa Galatians, I think, yung mga tinuro at yung mga traditions ay prefer na ito yung gamit talaga ng mga Roman Catholics. Na mas consistent daw sila sa tinuturo ni Paul kasi nabanggit niya na even nung time nila hindi sila sola scriptura. Kung tama ba yung term na yon na yung mga apostles ay hindi sola scriptura kasi may mga revelation sila, may mga kinikip pa nila yung traditions. And even sino nga ba? Si Paul, kinote niya pa nga yung sa mga Cretans sa Timothy, I think, o Titus. So basically, Titus, yeah. yun. Tapos si Jude, galing pa sa Book of Enoch yung isang kinote niya. So basically, parang pag inisip mo talaga, parang hindi, even yung mga apostle nga, hindi sila sola scriptura, bakit tayo magiging sola scriptura sa panahon ngayon? Yun lang, Pas. I-distinguish lang natin yung mga kino-quote nila na pagan
tapos dun sa pinanggagalingan ng kanilang ng doctrines nila ng mga apostles. Ayan. Yung mga pagan na kino-quote nila, for example, si Apostle Paul sa Acts, may kinote siya doon na in Him we move and live and have our being. Ano yun? Philosopher yun ng pagan religion. Tapos yung sa Crete, yung Cretans are evil beasts, lazy gluttons. Quote niya rin doon ay yung prophet nila, sarili nila. Pero yung ginagawa ni Apostle Paul doon, yung parang ginagawa natin. Nagko-quote tayo ng subordinate wisdom, pero hindi natin sinasabi na sila ay authoritative. Kumaga, pansinin natin, ginamit lang ni Apostle Paul kapag pagan yung kausap niya, tapos yung ginagamit niya yung kilala nila. So parang pandagdag yun, pang-convince sa kanila na yung tinuturo nila bilang apostles ay inline sa alam nila ngayon. So pero wag nating isipin na tinuturing ni Apostle Paul na authoritative sa lahat. Yung prophet ng Cretans, yung pagan philosopher, hindi. Now, meron bang time sa church history, sa early church na hindi sola scriptura? Ang sagot ay yes. Yes. May time. Nangyari lang na naging sola scriptura nung tapos na yung canon. Tapos na yung canon. Pero kailangan natin qualify yon. Bakit hindi sola scriptura bago matapos yung canon? Kasi meron pang verbal authority. Sino yung verbal authority? Prophets, si Christ, apostles. Sige, ito hinahanap ko habang nagsasalita ka, Deacon. Buksan niyo yung Bible, 2 Timothy 2:15. 2 Timothy 2:15. Pansinin niyo dito. 2 Timothy 2:15. Sabi dito, si Paul sa Thessalonians, sabi niya, "So then, brothers, stand firm and hold to the tradition that you were taught by us." So may tradition na tinuro yung apostles galing sa kanila mismo. Pansinin niyo, sabi ni Paul, either by our spoken word or by our letters. Sa panahon ni Apostle Paul, hindi pa tapos ang canon, buhay pa yung mga apostles. Ang authoritative tradition nila ay verbal, kasi buhay pa sila at written. Sabi niya, sinabi namin at sinulat namin. Ngayon, kaya sola scriptura tayo ngayon kasi patay na lahat ng apostles. Patay na sila, ang authoritative sa atin ngayon, ang remaining, wala nang verbal. Written na lang. At yun yung isa sa mga arguments natin sa closed canon. Dahil wala nang verbal, fresh revelation na binibigay ngayon, yung mga written na lang. Pero sa time nila dalawa, verbal at written. Nung nagtuturo si Jesus, sabi ni Jesus, ang mga sinasabi ko ay authoritative, pero sabi rin ni Jesus, it is written. May verbal, may written. Pero pagkatapos, umakyat na si Jesus sa langit, ang mga apostles ay patay na, anong natira sa atin? Wala nang verbal. Written na lang. So, sa time nila, hindi pa sola scriptura. Sa time natin, sola scriptura. 2 Thessalonians 2:15. 2 Thessalonians, sabi ng mga English, 2 Thessalonians 2:15. Sorry. 2 Thessalonians 2:15. So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by spoken word or by our letter. Sa time nila, totoo to. Say other, follow-up, Nico. Follow-up na lang, Pas. Ito yung natanong ko dun sa chat. Sabi sa Second Helvetic Confession. Wala, hindi ko pa rin nabasa yun. The preaching of the Word of God is the Word of God. Yun. So, yung pinaka-follow-up ko dun is, since final na yung canon, how do we not, yun nga, mali yung interpretation na yung pinipreach ng mga pastors, ng mga preachers. It is the Word of God, but it is not the Word of God. Parang ganun kasi yung ano nun Yung Helvetic. Parang may ano yun, nuance na hindi Word of God to, pero hindi to equivalent or hindi natin pwedeng equate sa written word. So, baka kasi ma-misinterpret yung
confession. Yeah. Tapos sinabi niyo po sarado na yung canon. So, final authority is the Word of God. So, saan na natin ilulugar yung preaching ngayon doon? Yeah. Kung final na yung Word of God. Yun lang, Pas. Thank you, Don Deacon. So, hindi ko na isa-search, pero yung Second Helvetic Confession na sinabing the preaching of the Word of God is the Word of God, unang sentence lang yon. Meron pang isang buong paragraph yon na in-explain in so much as it is kung ano yung sinasabi mismo nung Word of God. So, ituturing natin yung preaching bilang Word of God in the sense na faithful siya sa nakasulat. Yun yung Helvetic Confession. So, hindi niya sinasabi na kahit anong sabihin, pag tumungtong na yung kahit sino, tumungtong na sa pulpit, kung ano-ano sabihin niya, Word of God yun. Hindi niya sinasabi. Ang sinasabi noon, in so much na ang ine-expound, ang ine-elaborate, ang ine-explain ay yung nandito, authoritative. Ayan. So, hindi siya walang nuance. Siya ay authoritative in so much as it is faithful to the text. Kapag di siya faithful sa text, wala yun. Ang daming nagpe-preach na LGBTQ o kaya mga other gospels, nasa pulpit sila lahat. Hindi Word of God yun. So, anyway, follow up doon dito. Wala na, Pas. Sige, other questions po or comments? Going once, twice, last. Okay. Limang last. Tanong po, Pastor. Na-mention niyo po kanina regarding sa hindi yung tao, yung authority, hindi yung taong nagbabasa ng Bible yung authority, rather yung scripture. So, we know na yung tao yung nag-iisip ng tinuturo ng scripture. Is it not true na tayo yung nag-i-interpret nun and thus tayo yung paano yung relationship ng interpretation ng tao doon sa authority ng Bible? Kasi sa ibang tao, sasabihin nila, ganito yun yung paniniwala ko kasi nabasa ko sa Bible. Pero alam nating mali. Sorry ulit po, yung last na. Merong mga tao na nagsasabi na ganito yung nabasa ko sa Bible, pero yung pinaniniwalaan nila, alam nating mali. Ganun yung basa nila. Ganun yung basa Okay. nila. So they source their the authority in the Bible, but we know that their belief is wrong. So paano natin titingnan yun? Ano yung relationship ng interpretation ng tao regarding sa authority ng scripture? Yeah, thank you. At pag-aaralan natin yan sa last parts ng bibliology. Scripture under, reason under scriptures. So, doon natin sagutin yan. Babalikan kita. Joke lang. Sige. Pero, mas doon natin expound. No? So, ang authoritative ay hindi yung understanding natin ng scripture. Ang authority ay yung scripture. So, when we wrongly understand the word, tapos sinasabi natin authoritative yun, ang totoong authoritative ay yung true meaning nung text. Hindi yung interpretation natin ang tama kasi may maling interpretation. Kaya kailangan nating matuto ng proper interpretation. Later ulit yan, hermeneutics. Saan bang nakasulat yon sa Luke? If you bow to me, I will give you all the treasures of the earth. May nagbasa. Sabi niya, uy, pag sumamba pala ako sa Diyos, bibigyan niya lahat ng gusto ko. Hindi niya binasa ng tama. Ang nagsabi nun si Satan. Yun yung temptation ni Satan kay Jesus. Sabi ni Satan kay Jesus, lumuhod ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Ang basa niya, pag winorship na daw yung Diyos, lahat daw ibibigay sa kanya. Alin din yung tama? Yung understanding niya o yung text?
yung text. Mali yung understanding niya. So, kung naniniwala ang isang mananampalataya sa authority ng Scripture, maniniwala siya sa tamang reading ng Scripture. Hindi siya mag-i-stick na hindi. Kahit anong mangyari, ito yung tama. Magbabow down siya. By the way, thank you doon sa question. Ibig sabihin, brethren, meron tayong mga theological positions. Meron tayong mga paniniwala. Yung mga paniniwalang yon, kapag nagbabasa tayo ng Scripture, dapat either sila ay mako-confirm pag nagbabasa tayo or mare-reform pag nagbabasa tayo. Dalawa. Ang Bible ay hindi bias confirmation na libro. Hindi babasahin ko lang yung mga agree sa akin. Pero pag may nabasa talaga tayo na talagang challenging sa sarili nating paniniwala, accept it kasi ito yung authority. No? Kapag mayroong mga verse, tagal ko na sinasabi to, yung sa baptism, kaya 2 Peter ba yun? 2 Peter 1, baptism now saves you. Boom! Hindi tayo naniniwala na nakakasave ang baptism. So, babasahin natin tuloy yung text ng maigi. Bakit? Kasi ang authority natin ay ito. Hindi yung ating past, hindi yung ating kinalakhan, hindi yung ating religious bias. Ang authority natin ay ito. No? So, magpapa-reform tayo dito or mako-confirm tayo nito. Hindi tayo nagbabasa para, confirm. Pwede tayo ma-reform ng Scripture. Ito yung Last na? Last na. Last na. So, nabanggit nyo kanina, Pastor, na walang mas mataas, yung Bible is self-authenticating. So, yung idea ng Yung nawala yung slide ko. Okay, nawala. Yung idea ng self-authenticating is Scripture proves Scripture. So, yung authority ng Scripture ay dahil sa Scripture. Some would say, kapag ang kausap mo ay unbeliever, na ito ay circular. And in laws of logic, ang circular ay faulty logic. So, pag sinabi ba na walang mas mataas sa Scripture, kundi Scripture mismo, number one, do we admit na to ay circular? And number two, how do we answer kapag sinabi nila na, ay ano ka pala pinaniniwalaan mo na lang kasi gusto mong paniwalaan. So, ayun. Kapag sinabi natin na yung Scripture ay final authority, yun ba ay circular? Ang answer doon ay yes. Yes. Bakit mo pinaniniwalaan yung Bible? Kasi sabi ng Bible. Tapos kapag challenge tayo, sabi, hindi, kailangan magbigay ka ng other proof kung bakit mo pinaniniwalaan yung Bible. Believer ka. Believer ka Binigyan ka ng Diyos ng banal na spirito at pinaniniwalaan mo yung Bible dahil meron kang banal na spirito. No? Therefore, ang nag-convince sa'yo na ang Bible ay Bible dahil sa Bible mismo. At kapag may nag-challenge sa atin ng gano'n, huwag tayong mahihiya. Huwag tayong matatakot. Huwag tayong matitinag na sabihin na, oo. Naniniwala ako sa Bible kasi sabi ng Bible. Kasi pipilitin tayo ng mga unbelievers na magkaroon tayo ng mas mataas na authority kaysa sa Bible. Now, do we have proof, other proof, na ang Bible ay totoo? Yes. Yung beauty ng written style niya, yung consistency niya sa history, yung wala siyang contradiction in and of itself, yun ay mga proof, no? Pero ang sabi maging ng confession natin, ang ating final reason kung bakit tayo naniniwala sa Bible ay dahil sa authority of God. Dahil mismo sa Kanya. At huwag natin ikakahiya yun. Huwag tayo matatakot pag may mga nagcha-challenge. Pag sinabi sa atin, di, naniniwala ka lang dyan dahil sabi niya, yes. Kristiyano ako Disciple ako ni Christ. Yes. No? At pag sinabing circular ba yun? Ang sabihin natin, yes, circular yon. Pag sinabi nila na mali ang circular reasoning, hindi rin tayo matitinag. Sinong may sabi? Sino may sabing mali yun? Bakit mali yun? Huwag tayong matatakot na magtanong pabalik. Hindi tayo aalis sa ating stand sa scriptures, no? Sino yung nagsabi sa iyo na mali ito? Now, by the way, yung lahat ng final authority, wala siyang nasa taas.
Kaya nga siya tinatawag na final authority. Ito yung example na mga narinig ko, to rebut that. Parang ganito yung pinapagawa nila sa atin, ng unbelievers. Sinasabi na, patunayan mo na totoo yung Bible nang hindi ka gumagamit ng Bible. Ang sagot natin, no. No. Pag sinabi ng unbeliever, patunayan mo sa akin totoo yung Bible nang hindi ka gumagamit ng Bible, ang sabihin natin, sabi ng Bible, bakit kita susundin? Ikaw na final authority ko. Parang ganito yung ginagawa nila eh. Pwede natin sila tanungin, patunayan mo sa akin na nakakaamoy ka nang hindi mo ginagamit yung ilong mo. Mapapatunayan mo lang na nakakaamoy ka kung gamit mo yung sense na yon. Ang final authority sa pang-amoy ay yung pang-amoy. Hindi mo pwedeng patunayan na nakakaamoy siya sa mata, sa touch, sa taste. Ganun din yung iba. No? Patunayan mo sa akin may panlasa ka nang hindi mo ginagamit yung dila mo. Patunayan mo sa akin nakakakita ka nang nakapikit ka. Ganun yung ginagawa nila sa atin. At illogical yun. Sila yung illogical. Hindi sila logical. Mukha lang, yun yung sinasabi ng scripture, claiming themselves to be wise, they become fools. Hindi foolishness ang manindigan sa Bible. Foolishness yung labanan yung Bible at yung authority ng Bible. Patunayan mo sa akin nakakapag-isip ka nang hindi ka nag-iisip. Tapos tatanungin nila tayo na patunayan mo sa akin yung Bible nang hindi ginagamit yung Bible. Foolishness. Final authority ko nga siya eh. So, that's it. Sige po, let's pray. Nalangin tayo, Ama namin, maraming salamat po sa inyong salita. Dahil ito ang final authority namin, tulungan nyo kami na wag yumuko at lumuhod sa ibang mga authorities. Bilang final, kami bilang isang church, ay lumuhod sa scripture bilang aming final authority. Ma-challenge na lahat, Panginoon. Ma-challenge ang aming bias, ma-challenge ang aming feelings, ma-challenge ang aming reasoning, ma-challenge ang aming perception ng mundo, ma-challenge ang decision-making namin, ma-challenge lang lahat, O Diyos, pero ang kinikilala namin na pwede lang mag-challenge sa lahat ng ito ay yung unchallengeable na word mo. Hinihiling namin ito, Panginoon, sa pangalan ng otoridad ni Jesus. Amen.